Dito nga pala sa Undergod Podcast, pinag-uusapan namin yung mga bagay, deep dive sa mga bagay patungkol sa faith, sa kultura, about creativity. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan at share mo na rin tong episode na to para malaman ng algorithm ng YouTube na gusto mo yung mga ganitong klase ng usapan. So yun nga, nabanggit pa na galing ka rin sa pagiging pasaway dati until nagkaroon ka ng dahil kay Kuya Jobo na naging Christian ka. Pero as we know, bro, I don't know kung same din sa akin. Pero sa akin kasi, bro, hindi yung Christian life ko, bro, hindi nakilala ko si Christ, tapos dire-diretso na Hmm, meron ka rin bang ganong like yung time na parang naglaylo ka sa faith na oo. ah, lalo kasi lalo kagaya sa atin, bro, na ang bata pa natin kasi naging Christian, 'di ba? Parang nandun pa tayo Tsa na nag-explore ka pa sa mga bagay, 'di ba? Parang gano'n. tsaka yun nga, nakalimutan ko yung kasi may ano diyan, may sinasabi sa'kin dati diyan. Nakalimutan ko yung mismong word by word, pero yung dating nung nung sinasabi ay parang mahirap lakarin yung journey na mag-isa ka lang, parang gano'n. Yeah. Which is true, lalo na siyempre nasa tayo, yung mga mundong 'di ba? In the Na world pa para naman tayo kasi, 'di ba? mm. Hangga't nandito continuous yung struggle, 'di ba? Tsaka ano rin tayo 'di ba nga ang tawag sa'tin ng Panginoon ay mga sheeps. Hmm. Na parang kapag binitawan niya, saan pupunta 'di ba? Oo. Which is totoo. Yun talaga yung yun talaga characteristic ng ship Dumb Mm, lang, walang sense of mm, direction. Kaya talagang pag nawala siya yung since yun nga yung characteristic ng 'di ba ng ship bilang dumb, 'pag nawala yung voice ng shepherd mo talagang parang matutuliro ka saan na mapupunta. Kaya napakahalaga na as a ship talaga, we truly yung heed talaga. We heed yung kilala talaga natin yung voice ng shepherd natin. mm. Yeah. So, At para malaman yun 'di ba, maganda na napapalibutan ka ng mga taong yes. talagang nandun. Exactly. And yun doon naman papasok yung 'di ba, yung discipleship. Kaya napakahalaga talaga ng being part ng isang discipleship group na alam mo yun, mga isang safe na community na hindi ka Hmm, condemn, ganyan. Pero di ka rin ito hindi alam mo yun? Hindi ka rin sobrang solid. oo. Dun yun, parang reflection yun ng grace ni God at ng truth din ni God 'pag kailangan mong masampal ng truth 'no. Sila Hmm. sila din yung mag-aano sa'yo. So hanggang ngayon, bro, si Kuya Jobo parang nagdi-disciple sa'yo? Ngayon medyo hindi na ako nagiging active sa more on ate ko na yung nakakausap ko sa gano'ng level, eh. Hmm. Yung in terms of spiritual or sa kahit anong aspeto parang ate ko na yung nakakausap ko lagi. Mm. Although may connection pa rin naman ako kay Kuya Jobo, hindi lang kasi nakikita ko ngayon sobrang active niya rin ngayon talaga Hmm. sa church namin dito sa Bulacan sa may Marilao. Kaya yun, hindi na ako masyadong nakakaano. Ang nakakausap ko na lang in terms of gano'n, sa spiritual talks, yung ate ko. Hmm. Kasi mas ano siya sa akin, eh, siyempre Mas mature. siya yung, Mas mature tsaka siya. mas ano siya, mas in deep siya sa, Hmm. yung knowledge niya sa Bible tsaka sa yung faith, pagdating sa faith. Kumbaga Hmm. mas ano siya, mas nasasabi niya rin sa'kin yung mga bagay na dapat kong marinig. Nabibigyan niya rin ako ng mga reality check. Hmm. So, ayun, more on si ate ko yung Parang siya yung shepherd mo ngayon. siya yung shepherd ko ngayon. Actually nga nung in-approach mo ako about dito sa podcast na 'to, yun sa topic,
Siya ang una ko sinabihan. Kasi, ano, ayun nga, ano rin kasi nakakaba rin yung gantong topic, di ba? Kasi parang ikaw bilang Christian, gusto mong, lalo na pag ganito yung pinag-uusapan, lalo na kunwari, ako, randomly, kapag may nakakausap akong ibang tao na hindi naman believer, kadalasan ayaw mo silang, lalo na ako, hindi naman ako ganun in-deep din talaga yung knowledge ko. So, pero yung faith ko, ganun. So parang minsan, nakakatakot magsalita patungkol dun kasi ayaw mong may masabi na ma parang ma-offend mo sila or parang magiging iba yung dating nila. So imbis na mahatak mo sila palapit kay Christ, magiging, alam mo yun, yung ganong thought. Yeah. Oo, so parang ganun. So, Parang, pinonsult ko siya dito. Tapos parang, okay naman. kumbaga parang ayaw mo lang ma-misrepresent yung faith mo, no? Mm. Yeah, I ano yun, I acknowledge yun na, kumbaga, syempre, lahat naman kumbaga kahit ako, bro, pastor na ako ngayon, kumbaga, I still consider na dami ko pa rin kailangan matutunan. Kaya nga rin ako Mm. sa mga ganitong conversation kumbaga, like, ma- gusto ko makakausap ng iba-ibang tao, iba-ibang klaseng tao, nasa iba-ibang ah, walks of life din, iba't ibang level ng iba't ibang level ng faith. Di ba? Kasi, fascinated ako sa idea no? Kasi, I believe na yung intelligence kasi kay God nang galing yan eh. Wala tayong intelligence Mm. dahil kay God. Kaya, yung fact pa lang na yung brain natin, yung 3.5 pound brain natin, kaya mag-produce ng brilliant ideas. Parang yun palang patunay na yun na may Diyos eh. Actually, yun nga bro kahit sa battle rap, kaya na-amaze ako tol sa parang yung may mga battle rap. For example, ito na lang ko si Enigma, 'di ba? Parang outspoken siya na atheist siya. Parang di kaya to nag-iisip, di kaya to nare-realize ni Enigma na na parang yung fact pa lang na yung brain natin. Isipin mo, bro, yung adult brain, 3.5 pound lang yung brain natin, pero kaya mag-produce ng mga brilliant ideas. Mm. Ano lang yun, tol. Ano ba naman yung brain natin, tol? Pag kinalkali mo yung brain natin, parang ano nga lang yun, parang, di ba, parang taba lang, parang pero yung, Ah, pero yun yung nakakapag-produce. That in itself, di ba, miracle na yun eh. Kaya, parang, sabi ko, parang, pero well, yun din. Sinabi naman ni Christ din sa scripture yun na blinded kasi yung mundo na to para makita yung mga ganong spiritual truth. Anyway, mm. may mga sinasuggest din na video somewhere dyan, yung YouTube, na galing din dito sa channel na to. At kung nagustuhan mo, kung usapan na to, click mo rin yan. Baka magustuhan mo rin yung iba pang mga usapan.